hopefully by December, or in a month's time or in 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Posibleng lumakas ang piso kontra dolyar pagsapit ng Disyembre anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Paliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, marami sa mga overseas Filipino worker at mga foreign investor ang magpapapalit ng dolyar sa Disyembre dahil sa taas ng demand ng gastos. Every year, malaki tendency, second week, lalo na first, second, lalo na a week before Christmas, talagang mga OFW nagpapapalit ng dollar. Maganda, pabor sa kanila yan, mataas eh. Yung mga dollar earner, pabor yan sa OFW, pabor yan sa exporter, sa mga turista, foreign investor, kasi mataas yung palitan. Ayon pa kay Ricafort, napaghandaan na rin ng United States Treasury ang maaaring kahinatnan ng kanilang eleksyon sa mga nakalipas na buwan sa pamamagitan ng pagtataas ng bonds, dahilan naman kaya nakita ang paglakas ng dolyar. Nangangahulugan na maaalis na ang anumang banta sa pagtaas ng halaga pa ng dolyar pagkatapos ng US elections. Well, tumaas yung bond yield sa Amerika, yung US Treasury bond yield. Tumaas din yung dolyar, no? Parang may konting uncertainty kasi sa election sa US. So, yun, pina-price in the markets, baka nga naman manalo si Trump. So, yan naka-apekto sa dolyar. Samantala, maaaring umusbong muli ang trade war sa pagitan ng US at China kung tuluyang mananalo si Trump. Ito ay dahil sa banta naman ng pagpapataw ng mataas na taripa sa mga produkto ng China na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mundo. May risk na magkaroon na naman ng trade war. Babagal yung world economy kung may trade war. Nung first administration niya, nung unang beses na nanalo, nangyari na yun eh. So, yun, similarly, baka maulit yun, no? Yung ganung sitwasyon. Ayon naman sa ilang political analyst, wala naman maaaring magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at US anuman ang magiging kahinatnan ng eleksyon. Nagpahayag na rin dati ng suporta ang Trump administration at si Vice President Kamala Harris sa posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang mahalagang issue, kabilang na dito ang usaping panseguridad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.